Sa aklat po ng Mateo, Matthew chapter 7. Sabi diyan, basahin ko po sa wikang Tagalog, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong niyon. Hallelujah. Ang sabi po sa Lucas, sa Luke chapter 13, sa verse 22, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Patungong Jerusalem, may isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara ng puno ng sambahayan, magtiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami sapagkat papasukin po ninyo kami, sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo at nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong ngipin sapagkat may kita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang lahat ng propeta at kayo'y na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna at may nauunang nahuhuli. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang kanyang salita na atin pong nabasa ngayon pong umaga. Hallelujah. So, paano ba natin o paano ba tayo makatiyak sa atin pong kaligtasan? Mahalaga ba natiyakin natin na tayo ay ligtas? Amen? Hallelujah. So, ano ba ang ating mga pinanghahawakan? Para masabi natin na tayo po ay tiyak sa kaligtasan na ating natanggap. Hallelujah. At ano po ang mga bagay at katotohanan sa Biblia na sinasabi ng ating pong Panginoon
o ng mga alagad na nagsulat ng banal na kasulatan. Hallelujah. Mga minamahal, sa mga talatang ating natunghayan at nabasa ay binibigyan ng diin ng atin pong Panginoon na ang bawat sa ating pumasok sa isang makipot na pintuan, sapagkat makitid ang daan patungo sa buhay. Ngunit malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ang pinag-uusapan po dito, mga minamahal, ay ang atin pong kalagayan pagdating ng panahon na tayo ay haharap na sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa ngayon, pinaghahandaan natin. Amin ba? Pinaghahandaan ba natin? Ang araw na ating pagharap sa Panginoon. Diba? At ang paglilingkod sa Diyos ay bahagi ng ating paghahanda. Hallelujah. Ito'y bahagi ng ating paghahanda sapagkat naniniwala tayo na ang ginagawa natin habang tayo nasa lupa, mga minamahal, ito po'y nagpapatunay na tayo ay mayroon pong tiyak at kasiguraduhan na isang araw pag dumating si Kristo o kung tayo'y kunin niya sa panahong itinakda niya sa ating buhay. Kapatid, walang agam-agam ang bawsa sa atin na tayo'y tiyak nga na kasama ng ating pong Panginoon sa piling niya. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, sabi nga po, ang kaligtasan ng ating kaluluwa at espiritu, ito po'y seryosong bagay. Nandiyan pa kayo? Ito po ay isang seryosong bagay na hindi natin dapat ipagkibit balikat na kung minsan maraming mga tao iniisip, ay bata pa naman ako eh. Hallelujah. Marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong pwedeng gawin. Saka na lang siguro ako magpapakatapat na maglingkod sa atin pong Panginoon pagka ako'y matanda na. O di kaya'y ako'y mahina na. Diba? Pero habang ako'y malakas, kaya ko pang magtrabaho, kaya ko pang gumawa ng mga bagay-bagay para sa buhay na mayroon ako, santabi ko muna si Lord. Hallelujah. Alam niyo yun, mga minamahal, may mga tao na habang malakas, hindi nila naiisip si Lord. Pero sa panahon na may karamdaman o sa gitna ng karamdaman, saka pa lang tatawag sa atin pong Panginoon. Diba? Ang Diyos, mga minamahal, hindi lang siya, kumbaga, dapat tawagin kung kailangan. Diba? Ang gusto ng atin pong Panginoon, sa bawat sandali ng ating buhay, lagi siyang binibigyan natin ng importansya. Amen. Mahalaga ba si Lord sa buhay natin? Importante ba siya sa buhay natin? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, yun ang nais ng atin pong Panginoon. Kaya dito makikita po natin, mga minamahal, sa isang taong nagtanong sa atin pong Panginoon sa panahon na siya po'y nangangaral sa Jerusalem,
Ang tanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Kakaunti po ba ang maliligtas? Kaya ang tugon sa kanya ng ating pong Panginoon, sabi dito, na sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Pagsikapan ninyong pumasok. Hallelujah. Pagdating po sa kaligtasan na mayroon tayo, siyempre ang unang hakbang, mga minamahal, ay napakinggan natin ang salita ng Diyos. Narinig natin ang mensahe na patungkol sa pagmamahal ng atin pong Panginoon. In response, mga kapatid, nang napakinggan natin, tinanggap natin si Kristo. Yan po yung unang hakbang na pagdating po sa katiyakan ng ating kaligtasan, yung pagtanggap natin sa atin pong Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang panahon at oras ng pagtanggap, mga minamahal, ay tanda ng ating pagkilala sa lahat ng sakripisyo na ginawa ni Kristo para sa iyo at sa akin upang bayaran ang lahat ng ating pagkakasala at pagkakamali. Hallelujah. Alam natin, mga minamahal, ng kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya ng Diyos yan. Para sa atin, na mga taong makasalanan sa harap ng atin pong Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ikaw at ako ay hindi karapat-dapat. Pero dahilan sa ang biyaya ng Diyos ay sapat at biyaya para sa atin, kapatid, mga minamahal, tinanggap natin ang kaligtasan ito at kinikilala natin na ito'y biyaya, habag ng atin pong Panginoon. Amen? Diba? Sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na maibigin. Sa kabila na ang mga tao ay hindi kaibig-ibig. Diba? Hindi naman tayo karapat-dapat eh. Pero pinagpaging dapat ng atin pong Panginoon. Dito natin makita, mga minamahal, na kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa tao sa kabila ng di pagsunod, sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga tao. Pero minarapat ng Diyos na ikaw ay mahalin niya. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa tao nagtanong sa Kanya, na ang tanong, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Bakit kaya ganito ang tanong sa Kanya o ng taong ito sa atin pong Panginoon? Bakit? Mahirap. Maaari sa paningin ng taong ito, mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Nakita niya ang isang katotohanan na hindi basta-basta ang tao ay makapasok sa langit ng gayon na lamang. Hallelujah. Na ang tao ay makapasok sa langit, dala niya, ang lisensya niya ay ang kanyang sekta, ang kanyang relihiyon, ang kanyang mabuting gawa, marahil, na ginagawa sa kanyang kapwa. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, salamat sa atin pong Panginoon. Bakit? Sapagkat sa lahat ng salita ng Diyos at minsay na ating napakinggan, kapatid, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Ibig sabihin, naniwala tayo. Hallelujah. Sa lahat ng bagay na ginawa ng atin pong Panginoon. At gayon nga tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Hallelujah. Kaya nga, sabi ni Lord, pagsikapan ninyo.
na pumasok sa makitid na pintuan. Ito po natin, ipinapakita ni Lord na bilang tugon sa tanong ng tao sa Kanya na totoong hindi madali. Hindi madali na mapabilang sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Hindi madali na pumasok sa kaharian ng langit sapagkat makipot at makitid ang pintuan. Nandyan pa kayo? May mga bagay, mga minamahal, na dapat mabago sa ating buhay. Hallelujah! Ang makitid na pintuan, mga minamahal, ay naglalarawan na sa ating kalagayan bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Once na tayo ay naglingkod at nakilala, tinanggap natin si Kristo, may mga bagay sa buhay natin na dapat nating talikuran at alisin. Amen? Higit sa lahat, ano po yun, mga minamahal? Ano yung mga bagay? Ito lang sinasabi sa aklat ng Hebreo na pumipigil at nagiging balakid sa ating pagtakbo. Anong sabi doon? Kasalanan. Diba? Ang kasalanan, mga minamahal, ay mabigat na napasanin ng isang tao. Mahirap maglingkod, mahirap sumunod, at mahirap tumakbo na mayroon kang daladalang mabigat na bagay sa iyong katawan. Di ba po? Hallelujah! Mahirap. Kailangan mo itong talikuran. Kailangan mong ipagkatiwala at pagsisihan. Mabago ang ating kalagayan at mabago ang ating pananaw sa buhay bilang mga anak ng ating pong Panginoon. At yun ang importante sa lahat sa buhay ng tao. Hallelujah! Kaya nga, mga minamahal, ano po? Isang bagay na dapat nating panghawakan na upang maging tiyak ang ating kaligtasan ay ang salita ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 10, sa verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? Hallelujah! Na? Kita po natin, mga minamahal, doon sa context ng ating talata kanina sa book of Luke, makita po natin ang mga tao. Ha? Hallelujah! Kumbaga, ipinagsisigawan nila na iniisip ng mga tao sapat na basta alam nila na may Diyos. Na sa oras ng kanilang pangailangan, ang Diyos ay tumutugon sa kanila. Sa oras na sila'y manalangin, sa may karamdaman, ito'y gumagaling. At may mga himalang nangyayari. Hallelujah! Pero alam niyo, mga minamahal, ang nakakalungkot na sinasabi ng Biblia. Sabi po dito ng ating pong Panginoon, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y sinara na ng puno ng sambahayan, magtiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kaming kasama ninyo
nakasalo ninyo at nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos si Abraham, Isaac at Jacob. Hallelujah. So nakita po natin mga minamahal na hindi sapat na basta lang natin kilala ang Diyos. Ang importante mga minamahal, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi yaon lamang sumusunod sa aking kalooban. Amen. Hallelujah. Kaya nga, importante ang pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Hallelujah. Na dapat nating sundin at gawin bilang mga anak ng atin pong Panginoon upang tayo ay mapabilang sa mga tao na pinaghaharian ng atin pong Panginoon at pagdating ng panahon ay tayo'y papasok sa kaharian ng langit. Hallelujah. Ano ang requirements, mga minamahal? Mahalaga ang atin pong pananatili sa Panginoon. At mahalaga ang pagpapatuloy natin kung ano ang ating nasimulan sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Higit sa lahat mga kapatid, mahalaga ang pagbabago ng ating puso at pamumuhay sa harap ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, sabi ni Pablo, if you confess, if you declare, hallelujah, sabi dyan, with your mouth, kita po natin, tayo bilang mananampalataya, dapat lumalabas sa ating labi, narinig ng iba, kung ano ang lumalabas sa bibig natin, kung ang lumalabas sa bibig natin ay lagi pananampalataya at lagi ang ating Panginoon ang nabibigyan natin ng luwalhati at kasiyahan sa ating buhay. Kapatid mga minamahal, ikaw nga isang anak ng Diyos. Amen? Diba? Kung ang lumalabas sa ating labi ay mga salitang nagbibigay papuri sa Kanya. Hallelujah. Higit sa lahat, ang Diyos na kinikilala natin ay si Jesus lamang. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, if you declare with your mouth, Jesus is Lord. Si Jesus ay Panginoon. Amen? Hallelujah. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus lamang ang Panginoon ng ating buhay. Amen? Maniwala ka. Si Jesus hindi lang basta naging tao. Na? Kasi kung ganito ang ating paniniwala, si Jesus ay tao. Kapatid, kawawa tayo. Na? Dapat balansin po natin sapagkat si Kristo ay totoo naging tao, pero totoo siya Diyos galing sa langit. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon that Jesus is Lord and believe. No? At paniwalaan mo, maniwala ka sa sarili mo. Hallelujah. Maniwala ka sa iyong puso na ng taos sa puso mo. Hallelujah. Na si Kristo ay binuhay nang muli mula sa mga patay. Sabi ng Bible, you will be saved.
Amen. Ikaw ay maliligtas. Hallelujah. Kaya nga, tandaan natin mga minamahal. Kaya nga ang paniniwala kay Kristo bilang Diyos at Panginoon dapat mula sa puso natin. Hindi lang basta narinig natin sa isip natin nakatanim, kundi dapat nakatanim sa ating puso na si Jesus ay ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Hallelujah. Diba? Nakita po natin yung programa ng Diyos. Hallelujah. Kung bakit sinasabi sa Biblia na si Kristo ay Diyos. O anak ng Diyos, o anak ng tao. Ang layunin, mga minamahal, ang atin pong Panginoon, para ano? Para sa darating na mga panahon, ipadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Hallelujah. Diba? Kung wala si Kristo, sino ipapadala ng ating Ama para pambayad sa kasalanan mo at kasalanan ko? Hallelujah. Kaya nga, isang bagay mga minamahal na dapat nating mapasalamatan ng ating pong Panginoon, ang ating Amang nasa langit, sapagkat ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. At ito'y dapat nating kilalanin at panghawakan sa ating buhay. Na bawat lumalabas sa bibig natin ay kapahayagan, mga minamahal, na mayroon tayong pananampalataya kay Kristo, na siya ay naparito at namatay. Sa ikatlong araw, binuhay nangang muli ng atin pong Panginoon. Hallelujah. At paniwalaan natin ng buong puso ang mga bagay nito. Sabi ng Bible, maliligtas tayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Bakit sabi ng Bible? For it is with your heart that you believe. Hallelujah. Are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Hallelujah. Diba? Sa pamagitan ng atin pong pananampalataya at paniniwala ng buong puso, hallelujah, sa atin pong Panginoon, tayo po ay napawalang sala na nga. Amen? Napawalang sala na nga tayo. Sabi ng Biblia, hallelujah, at sa pamagitan ng ating mga labi at salitang lumalabas dito, mga minamahal, hallelujah, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya at kasiguraduhan ng ating kaligtasan bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Sa verse 11, sabi diyan, as Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Ang sino man daw naniniwala o nananampalataya, hallelujah, kailanman ay hindi po mapapahiya. Kailanman hindi po malalagay sa balag ng alanganin. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ngayon, makita po natin na sa atin pong kalagayan bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Ang mga katotohanan ito na sinasabi ng Bible, sa bawat sa po sa atin bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Totoo ang sinasabi ng Biblia na walang ibang pangalan na ibinigay ng atin pong Panginoon para sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Yan po yung sinasabi sa aklat po ng mga gawa. Hallelujah.
na walang ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas, kundi ang pangalan ni Hesus Kristo. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, bilang mga anak ng atin pong Panginoon, pagsikapan natin, hallelujah, pumasok sa makipot na pintuan. Na, ibig sabihin mga minamahal, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging mananampalataya, kapatid mga minamahal, na maraming bagay tayong pagdadaanan. Amen? Maraming problema, pero lahat ng yan, mga minamahal, ay bahagi ng ating buhay. Para lumago ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Diba? Lahat ng mga trial sa buhay, pinahintulutan ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Para subukin tayo. Gaano tayo katatag? Gaano katibay ang iyong paniniwala sa Diyos? Hallelujah. Pero ang lahat ng yan ay bahagi ng kaligtasan na tinamo natin at tinanggap mula sa atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang importante mga minamahal sa ating kalagayan, sigurado ka na sa sarili mo, pagdating ng panahon, ay ligtas tayo. Amin po. Hallelujah. Sigurado ka pagdating ng panahon, ligtas tayo. Pero hindi lamang basta tayo pumasok. Diba? Kasi nga, paniniwala ng iba, basta pumasok ka, ligtas ka na. Diba? Ang pinag-uusapan dito, hindi po relihiyon. Ang pinag-uusapan dito, hindi po sikta. Amen. Na pagka ikaw ay pumasok sa isang sekta, ligtas ka na nga. Hindi po. Ibig sabihin, mga minamahal, nais lamang bigyan ng diin ng atin pong Panginoon na ang ipinangako niyang kaligtasan at buhay ay hindi madali para makamta ng isang tao. Kailangan mayroon kang isang gawin na kailangan mong magpursigi at makita ng ating Panginoon na talagang gusto mo na magkamit ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Kailangan makita ng atin pong Panginoon ang pagpupursige natin. Diba? Sabi nga ng Bible, work out to your own salvation with fear and trembling. Amen. Kailangan nating gumawa, kailangan nating pagsikapan para matamo natin ang tiyak ng ating kaligtasan na may kalakip na takot at panginginig sa harapan ng atin pong Panginoon. Amen. Sapagkat ang kaligtasan, sabi ko nga kanina, ito'y seryosong bagay na dapat atin pong mapahalagahan habang tayo po ay malakas pa. Habang tayo po ay mayroon pang magagawa, sapagkat darating ang panahon sa buhay natin, yung mga bagay na dapat nating magawa habang tayo po'y bata pa, pagdating ng panahon at tumina tayo, kahit ano pang ating gawin, hindi natin kayang gawin. Amen? Kaya nga, sabi niyang atin pong pagsikapan natin. Tandaan natin, makitid at makipot ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Ang tanong, ikaw ba isa? Ikaw ba at ako'y isa sa nakasumpong sa daang ito ng atin pong Panginoon? Amen? Sa pintuang tinutukoy ng atin pong Panginoon? Diba? Hallelujah! Kaya nga,
salamat sa Diyos, salamat sa atin pong Panginoon. Sapagkat tunay ang salita niya, mga minamahal, ay totoo at hayag para po sa bawat sa atin. Sapagkat alam natin na walang ibang daan patungo sa ating Amang nasa langit maliban kay Kristo. Amen? Hallelujah. Maliban sa atin pong Panginoon. Na sinasabi niya sa John chapter 14, verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. Amen? Siya lamang, si Kristo lamang ang daan. Si Kristo lamang ang katotohanan. Amen? Siya lamang ang buhay. Hallelujah. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Nandyan pa kayo? Amen. Kaya nga importante, ang ating pananampalataya ay nakatuon kay Kristo. Ang ating paniniwala, mga minamahal, ay nakapako sa Kanya. Hallelujah. Na sapagkat siya lamang at wala ng ibang daan o pintuan man na pwede nating daanan, mga minamahal. Diba? Sabi nga, sinabi pa ng atin pong Panginoon, ako ang pintuan ng kawan. Hallelujah. Diba? So, ibig sabihin, mga minamahal, lahat ay dadaan sa Kanya. Kaya nga ang ating panampalataya ay dapat nakapako lamang kay Kristo. Hallelujah. Sapagkat tunay nga po, mga minamahal, kung wala siya at wala siyang ginawa para tayo po ay magkaroon ng katiyakan sa buhay at kaligtasan, kapatid, mga minamahal, na baliwala ang lahat ng mga bagay. Pero nakita po natin ang lahat ng bagay na ginawa ng atin pong Panginoon. Kaya nga marapat lamang, hallelujah, na ang ating paniniwala ay nakatuon kay Kristo. Sapagkat yun ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, ito ninyo ang inyong paningin kay Kristo, sapagkat siya ang pinagmulan at siya ang nagpapasakdal ng ating pong pananampalataya. Amen. He is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, saan pa? Saan pa tayo? Kung wala si Kristo sa buhay ng tao. Kapatid, mga minamahal, kulang ang buhay natin. Pero salamat, sapagkat alam natin at hayag sa bawat sa atin. Huwag sanang mangyari pagdating ng panahon ay sasabihin natin, Pastor, hindi ko alam ang daan. Brad, hindi ko alam ang pintuan. Ngayon, makita ng pintuan natin. Alam ba natin may simbahan sa kabila? May simbahan sa kabila. Baka maligaw kayo doon isang araw. Kasi ang ating pintuan makitid, yung kanya maluang. Hindi po ang point doon. Yan po'y gawain din ng ating pong Panginoon. Walang problema sa atin. Amen? Amen. Kapatid natin sa Panginoon yon. Pagdating ng araw, makikita tayo sa langit. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Ang importante, mga minamahal, ikaw at ako'y nagpapatuloy sa Panginoon. Amen. Nagsimula kang manalig, nagsimula kang manampalataya, nagsimula kang maglingkod, hanggang sa huling hininga mo, dapat naglilingkod tayo kay Lord. Amen. At si Kristo lamang ang dapat nating mapaglingkuran habang tayo ay nabubuhay. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, mga minamahal, anong sabi ng atin pong Panginoon? Pag isinara na ang pintuan, magtiis kayo sa labas.
Diba? Kaya nga, nakita po natin, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon maliligtas. Mayroon talagang maiwan sa labas. Nandiyan pa kayo? Naalala nyo yung parabulo sa Biblia patungkol sa 5 matalino't hangal? Na? 5 dalaga na matalino at ang 5 hangal. Hating gabi dumating ang lalaki kakasal at may sumigaw, narito na ang lalaki kakasal. Sa ng Bible, gumising sila. Na? At ang ginawa ng 5, inayos yung kanilang mga ilawan. Inayos. Bakit? Kasi nga, dumating na ang lalaki kakasal. So, kapwa sila nakatulog, gumising sila nung marinig nila ang sigaw. Kaya ang sabi ng Bible, inayos nila ang kanilang mga ilawan. Bakit? Sapagkat mahalaga na sa pagdating ng lalaki kakasal, dapat maliwanag ang kanilang mga ilawan. Hallelujah. So inayos nila. Ang ilawan, mga minamahal, ay larawan ng buhay ng mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, na dapat inaayos natin. Amen? Amen. Ang pagsasaayos ng ating mga ilawan at ng ating buhay ay paghahanda natin sa ating pagharap at sa pagdating ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya inayos nila. Napansin ng 5, ang kanilang mga ilawan, ang sa ng Bible ay aandap-andap na. At sinabi ng 5, bigyan nyo kami ng kaunting langis, sapagkat aandap-andap na ang aming mga ilawan. Ang tugon ng 5, hindi pwede, hindi magkasya sa atin. Na siguro bukas pa ngayon at pwede pa kayong bumili. Kaya ang ginawa ng 5, umalis sila at bumili. Hallelujah. Ano po? Dumating ang lalaki kakasal, ang 5 pumasok. Pagdating ng 5, sarado na ang pintuan. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Sa paglilingkod sa atin pong Panginoon, dapat marami kang reserba. Reserbang pasensya. Tama ba, Sister Ana? Nabanggit ni Sister Ana ng pasensya kanina. Kung makakabili lang doon ng maraming pasensya, bibili sa sako-sako. Pero alam niyo mga minamahal, ang pasensya available lagi kay Lord. Amen. Galatians chapter 5. Bunga ng Espiritu ay pasensya. Diba? Pag-ibig. Kagalakan. At isa sa bunga niyan ay pasensya. Hallelujah. So dapat marami kang reserba na langis. Bakit? Hindi natin alam. Sabi sa Bible, naantala ang pagdating ng lalaki kakasal. Sa panahon ng pagkaantala, kung wala kang reserba na matibay at matatag na pananampalataya sa Diyos, paano ka makapasok sa kaharian ng langit? Hallelujah. Ang 5 babaeng mangmang, sabi sa Bible, ay larawan ng mga Kristiyano na walang tiyaga. Larawan ng mga Kristiyano walang mahabang pasensya. Hindi nakatiis ng lamig sa pananampalataya. Ano pa't sabi ng Bible, aandap-andap na ang kanilang ilawan. Ang tanong, kamusta ang ating mga ilawan? Maliwanag pa ba? May langis pa ba? Hallelujah. Ayusin natin. Amen. Hallelujah.
ayusin natin ang ating buhay. Ayusin natin ang ating mga ilawan. Diba? Totoo naman sa literal, yung pabilo ng ilawan, pagka yan ay maagiw na, hindi na maganda ang liwanag. Ang ginagawa, inaalis yung maitim doon sa pabilo ng ilawan para lumiwanag. Nandyan pa kayo? Yan ay naiintindihan lamang yung mga kapatiran natin na nasanay na ang ilaw ay lampara. Diba? Pero yung mga kabataan natin na namulat na sa kuryente, sa ganitong liwanag, sa ganitong ilaw, hindi nila alam yan. Pero yung mga gumagamit ng lampara nung araw, kami, nasanay kaming ganyan. Mayroon kaming 4-5 lampara. Kahit nung kami sa Mindoro, mayroon kaming ganyan. Kasi sa Mindoro, laging brown out. Hanggang ngayon, nandyan pa kayo? Diba? Kaya inaayos yung ilawan para lumiwanag at matanglawan ang nasa loob ng tahanan. Nandyan pa kayo? Diba? Walang nagsindi ng ilawan pagkatapos masindihan, inilagay sa ilalim ng takalan. Kundi, inilalagay sa tamang lugar para matanglawan ang lahat. Ganon din ang ating kalagayan. Amen. Ang ating kalagayan bilang mananampalataya para tayong mga lampara, para tayong ilawan na dapat laging nagliliwanag. Amen. Hallelujah. At bilang ilawan, tandaan po natin, ilalagay ka ng Diyos dun sa lugar na kung minsan ayaw mo, pero dun ka ilalagay ng atin pong para ano? Para matanglawan mo ang iba. Amen. At magsilbi kang ilaw, liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Hallelujah. Glory, glory to God. Yan ang ating kalagayan. Yan ang ating buhay. Amen. Na ikaw at ako ay maging pagpapala sa marami. Kaya nga, kailangan nating sindihan at pagliwanagin ang ilawang nasa atin. Bakit? Sapagkat tiyak natin na tayo mga taong ligtas sa harap ng atin pong Panginoon. Amen? Pumasok tayo, sabi ng atin pong Panginoon, sa makipot at makitid na pintuan, sapagkat maluang ang daan patungo sa kapahamakan. Diba? Sa makitid na pintuan, kakaunti lang ang nakakasumpong nito. Kakaunti, mismo ang atin pong Panginoon ang nagsasabi. Sa makipot at makitid na pinto at daan, kakaunti lang ang nakakasumpong. Bakit? Hallelujah. Bakit? Maraming bawal. Maraming bagay na dapat mabago. Amen? Ultimo pananalita natin, dapat na mabago. Amen po ba? Amen. Kasi nga, pagbago ang puso mo, bago ang buhay mo, bago ang pagkatao mo, bago pati pananalita natin. Amen po. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Huwag nating kalimutan, ikaw ay anak ng Diyos. Kristiyano tayo. Diba? Hallelujah. Sabi Sister Ana kanina. may naalala pa kayo sa devotion kanina? Totoo nga Kristiyano pala ako, sabi Sister Ana. Kahit na gusto mo magsalita, gusto mo magrason, gusto magpahayag kung ano ang iyong prinsipyo, na tinitimpi mo, bakit Kristiyano ka? Baka makapagsalita ka na hindi tama. Nandyan pa kayo? Kaya paminsan-minsan, yung pananahimik natin, maganda rin yung binubunga sa buhay natin. Kahit na sabi nga, paratangan ka ng iba na hindi tama, mas mainam, tumahimik ka na lang. At hayaan mo si Lord ang gumawa.
Amen po. Amen. Tumahimik ka na lang. No? Kasi nga, mahirap sa buhay natin. Tao tayo, nagkakamali. Pero wag nating kalimutan, anak tayo ng Diyos. Amen? Mamuhay tayo na may katiyakan sa kaligtasan at sa buhay na kaloob ng Diyos. Hallelujah. Kapatid, nasa tamang daan ka. Amen? Nasa tamang pananampalataya ka. Palaguin natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng paikinig at pagbabasa ng Kanyang mga salita. Amen? Palaguin natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng ating malapitang ugnayan sa Kanya. Kaya nga, yung tayo po'y laging nanalangin sa Panginoon, yan po'y isang paraan na mabisa para lumago ang ating pananalig sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Hindi madali na makapasok sa kaharian ng langit. Pero mahirap man, kailangan nating magtiis. Dati ang araw na tayo po ay magsasaya at enjoy natin ang buhay na ipinangako ng ating Panginoon. Nagtiis ka dito, sa langit, mga minamahal, mag-i-enjoy ka. Diba? Simple lang yan eh. Parang si Lazaro, nagtiis sa lupa, nag-enjoy siya sa paradise. Amen. Kung gusto natin mag-enjoy tayo sa langit, sa lupa, magtiis tayo. Amen. Magtiis tayo. Kailangan nating pangalagaan kung ano ang ating pinaniwalaan sa buhay sa salita ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon. Tayo po ay yumuko at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Patuloy dakilang Diyos na pagyamanin namin ang iyong mga salita. Hallelujah. Totoo, Panginoon, makitid man, makipot ang daan, patungo sa buhay na walang hanggan. Pero kailangan namin, Panginoon, magtiis sa buhay na mayroon po kami. Sabat alam namin, Panginoon, sa kabila ng lahat, alam namin dakilang Diyos, habang kami ay nasa lupa. Lord, kung Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran at pinaniwalaan, habang kami nandito, alam namin, ipapadama mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaharian, dakilang Diyos. Ang langit na pangako mo, Panginoon. Hallelujah. Lord God, hindi lamang sa langit na walang hanggan, kundi habang kami nasa lupa ay malasap namin ang kagandahan ng naglilingkod sa inyo, dakilang Diyos, ay makadama kami ng kapanatagan. Makadama kami, Panginoon, ng galak at tunay na kasiyahan sa piling mo, sapagkat tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng ganap na pag-asa sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Sa bawat siyang narito, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, may mga pagkakataon na kami po'y nanlulupaypay. May mga pagkakataon na kami po'y nagdi-discourage. May mga pagkakataon pag naisip namin na kami tumigil sa paglilingkod. Subalit, Lord, salamat sa kabila ng mga discouragement, sa kabila, Panginoon, na mga nangyayari negatibo sa aming mga buhay. Nandyan ka at ay iyong salita upang kami ay bigyan patuloy, Panginoon, ng pag-asa na kami ay patuloy na pagtibayin namin ang aming paniniwala sa inyo. Lord, salamat sa pagmamahal. Salamat din higit sa lahat sa biyaya ng kaligtasan at sa katiyakan nito, Panginoon, sa aming buhay.
I-bless mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang kanilang buong sambahayan. At salamat dakilang Diyos. Samahan mo po kami at ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng tagumpay sa lahat ng aming gagawin. Sapagkat naniniwala po kayo, Panginoon, kaakibat ng lahat ng aming pagtitiis sa buhay na ito. Lord, mayroon kang nakalaang magandang buhay para sa iyong mga anak na nagtitiwala sa inyo. Pagpalain, Panginoon, ngayong umaga ang aming pagkakaloob sa inyo. I-bless mo ang bawat sambahayan. Pagpalain mo ang bawat kamay ng iyong mga anak. At salamat po sa kagalakan na mayroon po kami para po sa pagkakaloob namin. Sapagkat, sabi niyo mga salita, mahal mo ang kusang loob na nagbibigay. Salamat po sa inyo, sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ng Jesus. Amen at amen.